Ang pakikibahagi sa banal na komunyon ay ang paggunita sa sakripisyo ni Kristo para sa atin. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang ating programa 24/7 Wow Word of Wisdom. Sa umaging ito ay tatalakayin po natin at po pag-aralan ang kalagahan ng banal na komunyon. Po ay matagpuan sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ay pagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirpraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Ano nga ba ang kahalagahan ng banal na komunyon? Ang banal na komunyon ay tinatawag ding banal na hapunan, hapag ng Panginoon, pagpira-piraso ng tinapay, Santa Cena at iba pa. Ay isang makasaysayang pagsunod sa pinag-utos ng Diyos na ating alalahanin magpakailanman. Ito rin ay taimtim na pagsasadula sa mayaman na biyaya ng kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Ang banal na komunyon ay isang sakramento ng paggunita sa kamatayan at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo para sa sangkatauhan. Ito ang panahon para sa mga manampalataya na alalahanin ang katawan ni Kristo na nasugatan at ang dugong nabubo na simbolo ng kanyang sakripisyo para matubos ang ating mga kasalanan. Ang krus na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay sentro ng gawaing ito. Ayon po doon sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maliwanag na binibigyan kahulugan nito ang pagmamahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus at ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Karaniwan, ang banal na komunyon o banal na hapunan ay ginaganap tuwing unang linggo ng buwan. Katapos ng mensahe po ng pastor. Wala namang maliwanag na itinakdang araw sa Biblia upang ito ay idaos, subalit nakagisnan na ng maraming iglesia na ito'y gawin minsan lamang sa isang buwan. Samantala, ang iba naman ay nagdaraos nito sa tuwing may pagtitipon ang mga Kristiyano o kapatiran. Sa ating iglesia, ito po ay dinadaos tuwing unang linggo at pangatlong linggo ng bawat buwan. Kahit anong paman, ang seremonyang ito ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakabahabahagi ng katawan ni Kristo. Sa halip, dapat pa nitong palakasin ang ating hangarin na magkaisa sapagkat sinasalamin din nito ang bagong tipan ng ating pakipag-isa sa Diyos at sa mga kapatiran sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo. Ang banal na komunyon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang paalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng isang iglesia, kundi ito isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad, ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan
ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsilbing paalaala po na ang banal na komunyon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabaha-bahagi ang mga manampalataya kay Kristo. Mariing ipinapalala ni Apostol Pablo ng banal na komunyon o hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po ito igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Dahil dito, pinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. So ang kahalagahan ng banal na komunyon sa ating buhay mananampalataya, ang banal na komunyon ay selebrasyon, paggunita at pagproklama o pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo. Ito ay nagpapaalala sa atin at nagdeklara sa mga nakibahagi na si Kristo ay sumasa atin, si Kristo ay namatay para sa atin, at si Kristo sa ngayon ay buhay na gumagawa para sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na patuloy kang nagpakahayag sa bawat isa sa amin. Salamat na patuloy mo pagpapalain ang bawat isa na nakikisa sa gawain ito, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ito po si Pastor Rod Gromo na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.